Shanks at Gaban lalabanan si King Harold. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1169. At ang title nga daw netong paparating na chapter I Must Die. Sa title pa nga lang alam na kaagad natin na related ito kay King Harold. I-explain natin mamaya. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing ni-reveal na daw ni Gaban kay Shanks na nabanggit daw sa kanya ni Garp na meron daw anak si Roger. Nung marinig nga ito ni Shanks napagtanto niya na parang magiging little brother na daw niya itong anak ng dati niyang captain. Bali sa information nga na to mas lalong tumitibay yung theory na ang dahilan ng pagtambay ni Shanks sa East Blue, specifically sa Fuchsia Village hindi dahil kay Luffy. Bagkos ang totoong pakay niya ang ibigay itong legendary devil fruit na Hito-Hito no Mi model Nika kay Ace mismo, yung anak ng dati niyang captain na si Roger. Though eventually nga alam naman nating nakain ni Luffy itong devil fruit na to, mukhang ini-establish na nga ni Oda sa information na to yung totoong rason ng pananatili ni Shanks sa Fuchsia Village. Anyway, ang ikalawang impormasyon naman sa spoilers sinasabing inexplain na daw ni Shanks kay Gaban na kaya siya nandito ngayon sa Elbaf para kausapin daw si King Harold at balaan ito na huwag tatanggapin ang posisyon ng pagiging Holy Knight. So yung context nga nito yung nabasa natin in chapter 1152. Kung matatandaan nyo nabanggit nga ni Shanks sa chapter na to na kilala daw niya si Harold. Nakilala nga daw niya ito sa Merijoa. At nung babanggitin na nga ni Shanks yung pakay niya kung bakit niya kakausapin itong si Harold, ginawa nga itong cliffhanger ni Oda. It turns out na ang gusto palang sabihin ni Shanks babalaan niya lang itong si Harold na huwag tatanggapin ang posisyon ng pagiging Holy Knight. Sa information nga na to alam naman nating huli na ang lahat. Sayang nga lang at hindi napaaga ang paghanap ni Shanks kay Harold. Kung nagkataon nga maliligtas pa niya sana itong si Harold. Ang sumunod na impormasyon naman sinasabing habang nakakadena daw itong si Harold na hawak-hawak ng mga gwardya niya, ipinag-utos daw neto na patayin siya ng mga ito. Ito na nga daw yung scene na nakita natin in chapter 1152. Additionally, sa pagdating nila Loki at Harul sa quarters ni Harold, inexplain daw ni Harold sa dalawang to na umalyansa na daw siya sa world government at currently binitray na daw siya ng mga ito. Later on nga inutusan daw ni Harold si Loki na patayin rin siya neto. Kasabay neto i-reveal daw nila sa buong Elbaf itong patungkol sa pagbibitray ng world government sa kanila. Bali sa information nga na to dito natin mas naintindihan yung galit ni Loki sa world government. Dahil yes, given na nagalit talaga si Loki sa world government since pinatay nga nila yung idol niya na si Sebek, pero mas dumoble pa nga yung galit niya ngayon dahil sa nalaman niya na yung papatay naman currently sa tatay niya ito na namang world government. Kaya naman hindi na nga nakakagulat pa kung bakit nung time na inaya siya nila Ganku at Shamrock na sumali sa Holy Knights talagang ayaw niya. Kahit nga nasa bingit na siya ng kamatayan hindi siya pumayag na magpaalila sa world government. Alam niya na gaya sa tatay niyang si Harold betrayal lang rin yung kahihinatnan niya. Speaking of Harold, inutusan nga rin daw niya si Loki na kainin daw yung legendary devil fruit na pinangangalagaan ng Elbaf. Kung hindi nga daw ito gagawin ni Loki, hindi daw siya mapapatay neto. So sa information nga na to, dito tayo magkaka-idea na talagang napakahalaga at napakalakas ng legendary devil fruit na hawak ng Elbaf. Since alam nga mismo ni Harold yung capabilities niya. Alam niya na napakalakas niya in battle at once na mawala na nga siya sa sarili, alam niyang malabong manalo sa kanya si Loki. Kaya naman ang magiging tanong ano kaya itong legendary devil fruit na pinangangalagaan ng Elbaf? Bali kung trip nyo nga ng theory patungkol dito, ginawa na nga natin to ng separate video. Kung gusto nyo ngang i-check, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, speaking of mawawala sa sarili si Harold, sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers, nang
nangyari na ito. Nawala na daw sa katinuan si Harald, similar sa nangyari kay Sebek nung time na nadome reverse siya. Nag-turn into monster na nga daw itong si Harald at inatake ang lahat. Yes guys, lahat. Including daw itong si Harul na inistab niya sa ulo. Bale yung reference nga dito yung nakita rin natin in chapter 1152 kung saan nakita nating may nakaturok na espada kay Harul. Sa unang pag-a-appear pa nga lang ni Harul sa Elbaf alam na kaagad natin na si Harald ang may kagagawan neto, since mismong espada nga ni Harald ang nakatarak sa ulo niya. Sa part naman ng pag-turn into monster at pag-atake ni Harald sa lahat, kung matatandaan nyo in chapter 1165 very similar nga yung nangyari kay Sebek. Nung time nga na madome reverse siya ni Imu halos maiyak nga itong si Sebek at nagmamakaawa kila Garp at Roger na patayin siya ng mga ito. It turns out na similar pala sila ng magiging kapalaran ni Harald dahil currently nga nagmamakaawa rin itong patayin ng sarili naman niyang anak. Sa sumunod na impormasyon nga sinasabing sa pagwawala daw ni Harald sa kastilyo dumating pala itong sila Shanks at Gaban sa mismong lokasyon na to. Sinubukan pa nga daw nilang pigilan si Harald pero pointless nga lang daw since nawawala na nga daw ito sa katinuan. Baligaya nga nang nabanggit ko sa recent videos natin nahulaan nga natin na pupunta talaga itong sila Shanks at Gaban sa mismong kastilyo kung nasaan itong si Harald. Ang ebidensya nga natin dito itong nabanggit ni Gaban in chapter 1152. Nagplead siya kay Harudin na pakawalan si Loki. Sa statement nga na to ni Gaban parang naghihint siya na alam niya ang tunay na nangyari. Alam niya na mayroong rason kung bakit pinatay ni Loki yung sarili niyang tatay. Isa pa malabo ngang matalo mag-isa ni Loki si Harald. Kaya possible na kung tutulungan si Loki nila Gaban at Shanks mas mataas nga ang tsansa na talagang mapipigilan nila itong si Harald. At finally ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing yung ipinag-utos daw ni Harald kay Loki kanina na kainin daw yung legendary devil fruit na pinangangalagaan ng Elbaf sinunod na nga daw ito ni Loki. Pumunta daw si Loki sa treasure room nila. Pero bago pa nga daw makuha ni Loki yung legendary devil fruit inatake daw siya ng Ragnir Hammer. So kung maaalala nyo guys itong Ragnir Hammer nga ang currently na armas ngayon ni Loki. Ito nga yung ginamit niyang panghampas sa Tree of Adam. Kung babalikan naman natin yung 14 years ago ibang martilyo nga yung gamit niya dito. Kaya possible na sa moment na to 14 years ago unang mapapasa kamay ni Loki itong Ragnir. Hindi ko nga muna bibigyan ng theory o assumption itong patungkol sa martilyo na to, since masyadong ang parang pang Marvel o parang may pagka-Thor yung ideyang pumapasok sa isip ko. Kaya hintayin na lang muna natin yung mismong chapter para makita natin kung paano inatake ng Ragnir itong si Loki. Anyway, ayun na nga yung mga impormasyon sa spoilers ng paparating na chapter 1169. At sana na-enjoy nyo. So yun lang. Peace!